kumain po kami sa isang resto at hindi po kami na-satisfy sa service at pagkain nila. Maituturing ba na libel kung mag-post ako ng isang honest review at dahil dito mawalan sila ng maraming customer? Ayun, ba? Alam, first time ako naka-encounter ng ganyang katanungan dito sa ating programa. Ayan, medyo kakaiba. Interesting siya. So, ang tingin po dyan, Dennis, is yung specific words being used doon sa review. Kasi kailangan, for it to qualify as libel, kailangan may imputation ng crime, defect, or anything which will degrade yung integrity ng taong yon. Now, if it's food, and normally naman, Attorney Mimi, maraming food critic naman talaga, medyo accepted na siya dahil maraming restaurants. Normally, hindi naman siya kino-consider as libelous. So, in fact, it's being used right now as a measuring stick kung dapat bang kumain kami for customers. And for the owners of the restaurant, magiging point of change siya. Ito yung kulang namin, ayusin namin. So, para malaman natin kung libelous siya or hindi, dapat titignan natin yung specific words na ginamit. Pero kung honest opinion lang, sinabi mo na, okay, tingin mo kulang ng ganito, hindi ganun kalinis or something, I don't think that will be, fall under libel. I agree. Kasi talagang ginagawa yan nowadays, not just in food, diba? In any service that is being provided for. Lalo na ngayon sa online, di ba? Sa online, Attorney Nat. Kasi nagiging basis din yan ng mga susunod na order, susunod na bibili ng product or pupunta dun sa restaurant. Yun yung magiging basis nila. So kung merong, hindi naman pwedeng lahat satisfied, no? So talagang magiging honest ka lang naman at hindi naman yung intention ay para siraan. Sa tingin ko wala namang problema doon, Attorney Nat, no? Again, yung just be careful with the words that you are going to use, di ba? Pwede namang sabihin mo 3 stars, medyo malamig na yung pagkain ng sinerve sa amin, medyo ang tagal ng pag-serve, di ba? So, wala namang libelous dun sa ganong statement, no? So, don't worry, Dennis. Walang problema dun.